yung mga importanteng zone or yung mga important pa-plot nyo sa chart ninyo pag nagtitrade kayo. Price kasi, most of the time, bago gumalaw yan, magkaroon ng mga moves na ganito sa market. Most of the time, hindi 100% of the time, pumupunta muna siya sa mga liquidity or let's say, kung saan marami yung volume na nag-i-stay on that particular structure or on that particular price. So, liquidity, ito yung mga orders sa market. So, pwedeng mga buy orders, sell orders, mga sell stops, buy stops, mga limit orders. So, ito yung mga highs and lows. Important na number one na highs and lows is yung mga session highs and session lows. I-right click nyo lang yung screen niyo and then go to settings in the trading view and then go to the events and then you look for session breaks. So, yan yung session breaks natin. So, yung vertical line na yan, kapaloob dyan yung isang trading day. So, yung sessions kasi, merong 3 major sessions sa market. So, meron tayong Asian, London, tsaka New York session. Personally, nagtitrade ako for London session and New York session. Ayan, area na yan. 15 minutes. Ilagyan na sa 15 minutes. So, i-zoom out natin. Okay. I-mark mo lang, i-mark mo lang yung Asia high. Kung titingnan natin, this is the beginning of the day. This is 6 a.m. in the Philippine time. And then 1 a.m. would be in this area. Okay. So, ito yung high ng Asia. This is the low of Asia also. Area na yan. Okay, so kung titingnan natin dito, this is Asian session high and Asian session low. So, importante ito kasi pag na-break yung either nung na yan, nung mga highs and lows na yan, ibig sabihin, activated yung market. Ibig sabihin, gumagalaw siya. Okay, merong volume na nangyari. From this area, this is London session, 3 p.m. PH time. 3 p.m. Pero bumalik, nag-break siya pababa, pero bumalik siya sa range. Nag-try ulit siya dito, nag-try ulit siya around 9 p.m. Pero bumalik ulit, bumalik siya ulit. Pero na-break niya, or sabihin natin parang tinusok niya tong high ng Asia at saka ng London, So, meron siyang parang probe in this area. And then, kung titignan mo, nagkaroon siya ng malaking move from that poking or from that spike. Another point, another structure, another big volume na highs and lows is yung previous day high and previous day low. Okay? So, previous day high or previous day low is, let's say this is our current day. This is the previous day na trading day. If we are going to mark it, ito yung previous day high. Yung high na to. Pwede mong i-label yan, PDH, previous day high. So, yan yung PDH mo. Tapos, previous day low naman to. Kung titignan natin, previous day low. So, titignan natin, ang nangyari din sa price, nag-break siya, nag-break. Meron chance, na kapag na-break niya, or kung titignan natin in this area, nag-gravitate siya from this area. Ibig sabihin na magnet, and then, hindi lang siya na magnet, kundi nag-break pa siya pataas. Mas malalakas yan kapag may mga break ng previous day high and previous day low, may chance na pwedeng magkaroon ng mga malalaking shift sa market. This would be considered as a range also. So, kasi kung titingnan natin, nag-break siya. Pag nag-break, nangyari dyan? Meron tayong buyer's territory. So, this is your pullback. You can enter here. So, pwede mong enteran yung area na yan and then this could be your trade. Yung area na to. Previous day high, previous day low lang yan. Yan yung mga titignan ninyo na mga zones na kapag na-break sila is magkakaroon ng malaking activity or malaking volume sa market. And then, ilalagay ko na lang din is yung week. Pero hindi ko siya masyadong ginagamit kasi I am a day trader. So, ang tinitignan ko lang daily na highs and lows. Tapos previous day high and previous day lows. And then yung mga session highs and session lows. Pero weekly pwede rin. This could be your weekly. I-plot nyo lang. So, weekly previous week high and previous week low. So, for example, ito. Itong kandila to, this is our previous week na kandila. So, yung previous week niya is around this area. Previous week high. Tapos ito yung previous week low. Kung if you are a higher time frame na trader, right? This could be your bias. Kasi kung titignan natin, ang mangyayari dito, pwede mong i-create yung bias mo dito. So, sinabi ko kanina, di ba, na price gravitates or namamagnet yung price sa mga highs and lows. So, in this case, namamagnet siya dito sa taas.
Okay, so pwedeng bias dito is kapag ka nag-break siya dito, nag-break siya dyan and then nag-hold in this area. Let's say nag-hold siya dyan. Pangit yung drawing kasi nag-hold siya in this area. Pwedeng mamagnet siya ulit sa mga highs na to. Yung high na to. So pwedeng ganon. So pwede mong buuin yung bias na ganyan. Okay, pag nag-break siya and nag-hold and then may possible na pumunta siya dyan. Pero kapag yung nangyari is yung spike na tinatawag natin, let's say, pumunta siya dito pero nag-close yung wick sa baba ng range na to, pwedeng mag-gravitate naman siya dito pababa. Pwedeng ganyan. Then ganyan. Yan yung weekly highs and weekly lows natin. So, mas malalakas na naman na liquidity yan. Or mas malalakas na naman ng mga volume. So, yun lang yung mga natin, yung mga zones na pwede nyong i-plot sa chart ninyo once you are trading, para maging aware kayo, medyo malapit na tayo dun sa previous day high or previous day low, So this could be also your pwede nyo rin i-target yung mga yan, let's say mga take profit zones ninyo, yung mga highs na yan and lows, kasi maraming mga volumes talaga dyan na kapag ka pumunta yung price in this particular high or low, number one, pwede magkaroon ng slowdown, pwedeng mag-break siya dyan, and then pwede mag-continue, or pwedeng mag-break, mag-spike, and then it can reverse from here. Okay, kasi maraming mga orders dito or maraming mga pera na nagre-reside in this highs and lows. So that's it for our topic for important highs and important lows. Hope this video helped you out. See you sa next.